Okay, update po tayo ngayon. Galing sa Pinas News Insider, nagkagulo sa Blue Ribbon. Ex-Marine lumusob na, nag-walkout si Tulpo. Yan, patanong ha, mga ex-Marines nagwala na? Mga Marine. Okay mga kapatid, kung trip nyo na may kasamang reaction video, wag na po nating patagalin. Simulan na ho natin ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Hindi umanay balitang breaking news, Brave 18 ex-Marine nila hinarang di umano at ayaw papasukin sa Senado sa ikinasang Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo at Gatchalian ngayong araw, June 8, 2026. Pero bago ang lahat, kung bago may sarili silang Blue Ribbon, ha? Tama ba? Hindi umano papapasukin ni Gatchalian sa Senado. Ano ba? Sino ba gusto nyong paniwalaan? Mga sir, naalala ko lang dun sa kabila, yung nakakulong, nagsabi ng kung ano-ano laban kay BP Sara, pinaniniwalaan nyo halos. Sa mga kabila yun, ha? Tapos ito, 18 Marines. Marines! Walang kaso, Marines sila. Ex-Marines. Tapos, ayaw nyong paniwalaan, ayaw nyong papasukin. O ayaw nyong madawit. Nagtatanong lang po. ka pa lamang sa aming channel. Please, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Ayun na nga mga kapatid, mukhang si Pinas News Insider natin, matagal ko nang nire-reactionan tong channel niya, di ba? Mukhang may sipon din or may sakit. Ako din eh. Alas 3 days ata akong hindi nakapag-vlog. Parang panahon kasi ngayon ng transition ng tag-init papuntang tag-ulan. Kaya talagang masakit, no? Talagang magkakasakit. Kaya kayo mga kaibigan ha, mag-vitamins kayo. Huwag niyong kakalimutan ang inyong vitamins. Napaka-importante niya, kain gulay. At eto na nga mga kababayan, tila nagkaroon ng panandaliang pagkaantala sa pagpasok sa Senado ng grupong Brave 18 nitong Lunes, Hunyo 8, matapos umanong sabihan na kailangan nilang magkaroon ng QR code bago makapasok para sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. Wow! QR code. Naalala ko yung kanilang mga mga nag-iimbestiga sila dati. Kung hindi nakatakip yung muka, nakatakip lahat. Ito 18 Marines, so in your face, hindi nagtatakip ng muka. Ayaw niyo bang makipagtulungan sa katotohanan? Kayo talaga. Ayon sa ulat, tumating sa Senado ang grupo kasama ang kanilang abogado na si Atty. Levito Balicod upang dumalo sa pagdinig kaugnay ng mga aligasyon sa flood control projects at iba pang kontrobersyal na testimonya na nauna nang inilahad sa mga pagdinig. Ngunit ayon kay Atty. Balicod, hindi umano nakasaad sa kanilang natanggap na imbitasyon na kailangan pa nilang kumuha ng QR code bago makapasok sa Senado. Aniya. Yun naman pala. Sana binili na sa kanila, no? Bukas may QR code, ha? Ba't hindi nila binigay? No? Kung talagang kailangan talaga yan, ginawa nyo lang yan para hindi makapasok yung 18 Marine. No? Ang imbitasyon nila, hindi naman nila sinabing mag-QR code kami. Tignan ninyo Ipinaliwanag din ni Balicod na huli na nilang natanggap ang imbitasyon at marami sa mga dating sinadya nilang ihuli. sundalo ay nagmula pa sa iba't ibang probinsya upang makarating sa Senado. Ayon sa abogado, ang imbitasyon kasi na pinadala sa amin, natanggap ko lang noong June 4. Alas 8 ng gabi. Nakauwi na sa mga probinsya yung ibang mga 18 soldiers noon. So kinausap ko pa sila na kung maaari silang bumalik. Ikinwento rin ni Balicod na isa sa mga miyembro ng grupo ay nagmula pa sa isang sensitibong personal na sitwasyon upang makadalo sa pagdinig. Grabing gastos yan, di ba? Malalayong mga lugar. Aniya, ang huling dumating na hinihintay namin, si Walter Manalansan. Iniwan niya yung wake ng kanyang kapatid para lang makarating at makapunta kami rito. Sa gitna ng usapin, nilinaw naman ng Senate staff na maaari pa rin makapasok ang grupo basta't kompleto lamang ang kinakailangang proseso. Ayon sa Senate staff, makakapasok naman po. Kailangan lang po talagang mag-QR code. Bilang tugon,
Sinabi QR ni Balikod na kung agad umanong ipinaalam ang naturang requirement na iwasan sanang pagkaantala. Aniya, kung sinabi nyo na sana kaagad sa imbitasyon na kailangan ng QR code, hindi kami madidelay. Ang insidente ay naganap habang nagpapatuloy ang kontrobersiya sa Senado. Baka sadyang i-dinelay para walang QR code. Tanong lang dinelay ba? Kaugnay ng magkatunggaling kampo na parehong nagsasagawa ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Sa kabilang ng pagkakaantala, itinuloy ng Brave 18 ang kanilang pagdalo sa Senado kung saan inaasahan muli nilang ilalahad ang kanilang mga pahayag at aligasyon hinggil sa umano'y mga anomalya sa flood control project. Sa huli, nanatili na lamang ang Brave 18 sa opisina ni Nako. Senator Robin Padilla Nako. at doon ay nagkaroon ng press conference. So, ang ibig sabihin, hindi talaga sila natuloy doon sa Blue Ribbon? Wow. Sinong pag-uusapan nila doon? Sinong tatanungin nila? Sila din. Yun lang. Ito yung hula ko lang at vision. Ano yung kukuha na naman sila ng mga nakatakipang muka, mga galing kulungan. Tapos, yun ang kakausapin nila, tapos yun ang magtuturo na halos hilaw ang mga ebidensya. Sir, hindi nyo ba nakikita itong mga to? Ako yung nagbibigay lang ng example, baka ganun ang pwedeng gawin nila. Hindi nyo ba nakikita? Ang linaw-linaw na. Halos yung 18 Marines, ipakain na sa inyo, nandiyan dyan na sa hapag. Kumbaga sa pagkain, sa lamesa, nandiyan dyan na, ay kakainin nyo na lang, Hindi na nga kayo mag-iimbestiga, No, nandiyan dyan na sa 18 Marines. Hindi sila nag-iimbento dahil may ipinapakita silang matitibay na mga ebidensya. Hindi pa ba sapat yun? Kaysa naman doon sa mga taga-kabilang mga napapanood ko dati, meron silang mga kinukuha, mga galing kulungan, magsasalita na kesyo ganito si BP Sara, ganito, ganyan. Diba? Ito ang lilinis record, malilinis ang record. Marines pa, ex-Marines. Tapos ang gaganda ng mga ebidensya, napaka-perpekto. Hindi ba paniniwalaan? At meron pa silang mga second wave na mga Marines at may mga video, meron pa silang gustong isiwalat. Bakit ayaw nyo bang makita ng taong bayan yun? Dapat nga gustuhin nyo Kung ikaw gusto mo sa katotohanan, papayagan mo yun. Sasabihin mo, sige, pengi kami ng mga copy sa ganitong sa hearing, sa aking Erwin Tulpo. Halimbawa, Blue Ribbon ko to. Sige, ilatag nyo lahat. Kung ikaw naman, dinadawit, bakit ka naman matatakot kung wala kang kasalanan? Ba't kailangan mong magkwelyo-kwelyo? Ba't kailangan mong magalit ng magalit? Oo, sige. Kung wala kang kasalanan at matitibay din ang ebidensya mo, di ilahad mo sa kanila na wala kang kasalanan. Itong video na to, peke. Kunwari AI, mali itong ginawa ng Marines. Di ba? Hayaan mong makita ng taong bayan. Hindi yung wala pa kung ano-ano ng mga pinagsasabi niyo. Ngayon naman, para tuloy kayong natatakot na ayaw nyong makita yung mga surprise gift nila para sa inyo. Ayaw nyo bang ma-surprise? Tuloy tayo Statement muna. Ang statement po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naparito po kami sa Senado. Kasama po ang 18 na dating mga sundalo ng Republika ng Pilipinas. So, dire-diretsuhin na natin to, So, kaya pala sila hindi nakapasok. Nakakalungkot lang. Ibig sabihin pala, talagang wala, Hindi nakapasok, hindi na interview. Wala. Anong usapan ng pag-uusapan nila doon? Walang 18 Marines doon. Di wala silang makikita. Wala. Para sa akin, pinagtatakpan nyo po ang mga, opinion ko lang ito, maaring mali ako. Sa aking palagay at vision lamang. Parang pinagtatakpan nyo yung mga totoong may salarin. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Tulpo ang magiging apelyido ng mga kamag-anak nyo rin. Wala kayong pakialam kung masira pangalan ninyo. Example lang ito. Hindi to direkta, Kung maghirap yung ating bansa, ba't pa naghirap yung ating bansa 10 years ago? Halimbawa, 30 years ago. Hindi kasi yung tatay ko nun ganito ginawa
Kaya nagkaloko-loko yung Pilipinas eh, no? Doon na tayo sa katotohanan. Nakakapagod na yung yung pinagagagawa ninyo sa bansa natin. Ganun ba talaga kakapangyarihan para sa inyo yung pera o kahalaga? Yung tipong mahiga ka lang sa malambot na higaan, bayad ka sa mga utang, may makakain ka 3 beses sa isang araw, pwede pang madagdagan. Marami kang babae. Sino ba may mga babae dyan na may picture-picture na lumalabas ngayon? 2 yung nakita ko eh. 2 babae, tapos isang tapos yung isang video nakita ko napapaligiran ng mga babae, di ba? No? Oh, kaya mo na nun. Kayang-kaya mo na yun. Babubuhay ka na nun eh. Sarilinin mo na yun. Huwag ka nang kumampi sa mali. Mali ka na nga. Dami mo ng mali. Kakampi ka pa sa mali. Sayang yung mga programa. Kung halimbawa, ikaw may programa ka sa mga telebisyon, sa YouTube. Ang ganda eh. Napapaniwala mo sila eh. Di ba? Pero sa kabilang banda pala nun, buaya ka rin pala. Kung sinusuportahan mo yung mga buaya. Ayun lang, nagbibigay lang ako ng example. Para yon yung sinasabi ko na yon, para yon sa mga buaya o sumusuporta sa mga buaya. Hindi naman kasi natin maalam kung sinong mga buaya eh. Tamaan na sila kung gusto nilang tamaan sila. Kung sinong magalit sila, buaya, di ba? Sayang, ayan oh, dumating na oh. Teka nga pala, bakit nagbo-blue ribbon si Erwin? Sila na ba ngayon? Yun lang. Sa dalawang kadahilanan. Una po ay gusto kong maklarify ang mga imbitasyon na natanggap namin. Pagkatapos po kasi ng Blue Ribbon Senate Blue Ribbon Committee hearing noong June 4, bandang alas 2:30 po ng hapon, nakatanggap po ako bandang alas 8 ng gabi ng isang imbitasyon na pinapatawag ulit kami sa Senado sa araw na ito, Lunes. Nagka-problema po ako dahil pagkatapos ng June 4 hearing ay nagsiuwian sa kanilang mga probinsya yung iba. Oo, edi parang nanggigipit sila, di ba? Sana hinayaan nyo muna ng medyo may 15 days, mga ganun. O kaya may budget, di ba? Biglang pinatawag agad. Para sa akin, pag ganyan, parang nanggigipit. Mga sundalo at sinamahan din nila yung si Walter Manalansan para sa lamay ng kanyang kapatid na namatay noong umaga ng June 4 din, 2026. Kaya minarapat ko po na sumulat kay Senator Cayetano noong araw din na yon, noong gabing yon, no? So makikita ninyo dito ang in-email po na sulat, June 4 din ang petsa, humihingi ng guidance kay Senate President Alan Cayetano. At bakit ko po in-address kay Senate President Alan Cayetano ang aking sulat? Despite the fact that some senators are claiming he is no longer the Senate President, I have here a video just 2 days ago na sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na ang Senate President pa rin ay si Alan Cayetano. At pwede ko pong ipakita sa inyo yung kanyang video na sinasabi nga na si Senator Alan Cayetano pa rin ang presidente. Kaya ko po in-address sa kanya ang akin. Senator Cayetano is still the Senate President. Ay, sorry po. O, yung pala, siya rin mismo nagsabi, no? Ha? Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman, di ba? For other committees. Simula pa sa pro tempore, we cannot touch the Senate presidency because we don't Ayun. have 13. This is what the law says. You have to have 13. Dahil po sa pahayag din ni Senator Erwin Tulfo na yan, na si Senate President Alan Cayetano pa rin ang Senate President, so I address my letter to Senator Alan Cayetano. At sumagot naman po si Senator Cayetano noong Sabado, no? At ang sabi niya rito, if I may read for your convenience the pertinent portion of the letter. Ang sabi po niya sa second paragraph, we must clarify, however, that the hearing purportedly set for 08 June 2026 was not authorized by this office, by Senator Pia Cayetano as committee person, chairperson, or by Senator Rodante Marcoleta. No?
So, bakit ko po minarapat na magpunta rito para sana tanungin kay Senator Cayetano itong sulat niya, no? Dahil makikita po ninyo, hindi rin po itong rules ni Senator Robin. Ipapakita ko po sa inyo yung Section 17 ng Senate Resolution number 5, which was approved on August 9, 2010. No? At ang sinasabi dito, any invitation for a witness or any subpoena should be signed by the chairman of the committee and approved by the president of the Senate. Bentalo nga Maliwanag po eh. dito sa Bentalo. Section 17. Kaya po tinignan ko itong imputasyon, makikita ninyo rito, wala pong pirma yung nagsasabi na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee, wala ring pirma yung Senate President, walang approval. Kaya dyan po kami naguguluhan, no? At bakit ko po nire-raise ito? Dahil naman po sa for our safety and security, no? And we are expecting the good senators to follow their own rules. Itong sinasite ko po na Senate Resolution number 5 provides for the rules governing inquiries in aid of legislation, no? Ito po yung resolution number 5. Okay? So, sana naman po ay sinunod ng sumulat sa amin yung sinasaad ng rules ng Senate. Kaya po kami nagpunta rito kay Senator Robin para mapaliwanagan din kami. No? Pangalawa po, sa totoo lamang ay we are worried but we are not scared that Mr. Erwin Tulfo, who claims to be the new chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, is presiding over this investigation. Kasi po, inaakusahan siya, pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually, siya rin ang magdedesisyon. Bentalo nga, kulit nyo eh. Hanggang dito na lang mga kapatid, ano? Yan, nag-update po tayo ng mga kalagayan ngayon. The more na pinagtatanggol nila itong administrasyon or yung mga mali, pangkalahatan nito, hindi sa isang tao, kumbaga, yung nararamdaman natin na kapag ipinaparamdam sa atin na meron silang itinatago, mas lalong nakakatawa ang mga nakaupo. Di ba? No. Oh. Kaya, ako kasi wala na akong tiwala sa sinasabi ng mga taga-kabila. Kasi nga, kapag ka nagsinungaling ka ng 2, 3 beses, 5 hanggang ilang beses, ang dami na nga Pagkakatiwalaan mo pa ba? Hindi na. Wala na. Yung presidente nga, sabi niya, bigas daw, 20. O flood control. At kung ano-ano pa. Puro palpak naman lahat. Wala naman. Kadiwa, Ang sa amin gusto namin, natural na 20 pesos na kilo ng bigas. At marami pang ibang mga katulad na puro pangakong wala namang nangyayari. Investment, puro pledges. Pangako. Mga napipintong kunwari, akala natin totoo pero wala naman tayo nakikita, puro pledges. Wala na itong ating bansa. Magagawa natin, tiis-tiis lang talaga. Tuloy mo, ikaw gusto mo ng katotohanan mag-iimbestiga ka, gusto mo ng katotohanan. Ba't ayaw mong papasukin yung mga yan kung meron silang mga impormasyon na magpapatunay kung sino talagang may kasalanan. Diba? Tapos, ikaw, sabihin mo sa sarili mo, BBM ka pa rin. Iyak. Kadiri.